Hindi alam ng mga buwis na ang babaeng binubuli nila ay sisirain ang buhay nila magpakailanman. Nagsisimula ang kwento sa isang mataas schoolgirl na nagngangalang Miriam. Siya ay mahiyain at mabait pero hindi natatakot magsalita kapag kailangan niyang mapunta si Miriam sa isang mataas na ranggo prestihiyosong paaralan na pinangalanang Al-Rawabi Paaralan para sa mga babae. Isang araw siya ay binugbog sa lupa ng isang grupo ng mga maton na tumakbo palayo pagkatapos siyang patumbahin. Mamaya ang mga nananakot ay tinanong ng mga pulis ngunit hindi sila nanghihinayang para sa kanilang mga aksyon. Sa katunayan sila bluntly tanggihan ang pagkakaroon ng anumang kinalaman sa pangyayari. Ang eksena ay lumipat sa 2 linggo. Kanina pa sumakay si Miriam sa busdaan papunta sa paaralan at nakaupo lamang kasama niya best friend na si Dina. Sa likod nila 2 pinakasikat na babae sa school na si Leanne at si Renia. Leanne ang pinuno at si kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang ama ay makapangyarihang tao na may awtoridad sa prinsipyo ng paaralan. Dahil sa kanya hindi nagkakaroon ng gulo si Leanne. Ngayon pa lang ay tinatawag na niyang nerd si Mario at pinagtatawanan ang hubog ng kanyang katawan. Tahimik na pinili ni Miriam na hindi siya pansinin at nagsimulang makipag-chat kay Dina. Leanne has a lihim na kasintahan na hindi ginagawa ng kanyang mga magulang. Approve of. She is planning to escape sa the next stop to meet him. Nung sinabing stop arrive she spills tea on Dina and nakakaabala sa lahat. Bago palihim pagbaba ng bus ay nakita siya ni Miriam tumakas pero hindi masyadong nag-iisip ito sa paaralan. Tinangka ni Dina na hugasan ang mantsa ang kanyang shirt ngunit walang gumagana. Ay hindi ang unang pagkakataon na siya ay binubuli. Sa totoo lang si Leanne, Rania at ang kanilang pangatlong kaibigang Rukaya ay laging kilala lumilikha ng gulo sa ibang lugar. Sa pampublikong banyo si Leanne ay nagbabago sa nagsisiwalat ng damit at nakilala siya boyfriend sa isang restaurant. Pala na ito ang unang beses niyang makilala siya matapos siyang kausapin ng ilang buwan Facebook. Halatang kinakabahan siya baka may makakita sa kanila na magkasama ulit. Paaralan ang pagpapakilala ng kanilang guro na si Mr. Beer, isang bagong estudyante sa klase na nagngangalang Nover na tatanging kahulugan ng estilo at saloobin ay bago sa mga babae. Pagkatapos ng paaralan kapag ang bus ay nasa ruta pa uwi si Leanne sneak sa walang nakakapansin na sinasabi niya rin na everything about her date. Nakikinig si Dina sa kanila pag-uusap at nalaman na si Leanne malapit nang lumabas muli sa Wednesday. Mamayang gabi si Miriam at ang kanyang pamilya naghahapunan. Ang kanyang ama ay isang lalaking mapagmahal habang ang kanyang ina ay higit pa on the stricter side. Pareho silang nagmamahalan. Mahal na mahal si Miriam at ang kanyang nakababatang kapatid. Bago matulog ay tinawag siya ni Miriam magkasintahang si Susan. Ang kanilang dating mga 2 linggo pero wala pa pagkakataong magkausap si Marion. Masama ang pakiramdam na hindi niya sinabi kay Dina tungkol sa kanilang relasyon na isinasaalang-alang pa the fact na best friend sila as nag-uusap sila. Yazan pabirong tawag sa kanya Ainer. The comment hit home to Miriam. Lagi kasi siyang tinatawag ng mga bully niya ng ganyan. Sa susunod na araw sa panahon ng klase sa gym ang naglalaro ng basketball sina Miriam at nasa iisang team si Leanne pero si Leanne tumangging ipasa ang bola sa kanya. Kapag udyok ng gym teacher sinaktan niya si Marion gamit ang bola ay pinapagalitan siya ng guro ngunit hindi siya tumitigil sa pagpapatawa sa mga mahihirap babae. Kahit si Leanne walang galang sa lahat ng ipinadala sa kanya. Bumalik sa sideline na may no kahihinatnan kung ano man. Mamaya ang mga batang babae nasa changing room si Leanne napansin niyang nakatitig si Miriam sa kanila. Binunggo ang QQ melon sa kanya at siya naman inaakusahan siya na sinunggaban siya. Hindi nararapat kung sino ang nakasaksi sa alam ng encounter na si Leanne ang may kasalanan ngunit hindi siya nagsasalita. Sa huli minamanipula ni Leanne ang lahat. Sa pag-iisip ay hinawakan siya ni Miriam. Hindi nararapat na tinatawag nila siyang freak at paiyakan siya sa isang bagay na hindi man lang niya kasalanan. Pagkatapos ng insidente sabik na sabik maghayganti si Miriam kapag ipinaalam ni Dina sa kanya ang plano ni Leanne na lumabas ulit siya papunta sa principal at sinabi sa kanya. Pagkatapos nito summit si Leanne sa principal's opisina at tinawag para sa paglaktaw. Paaralan kung may nagawa pa ang parehong mayroon sila kaagad pinatalsik pero dahil ito si Leanne pinapaalis siya ng punong guro na may lamang babala. Kahit ang guro na si Miss Abir ay nagulat sa katotohanang hindi niya ginawa magkagulo ang principal's only paliwanag ay ayaw niya. Galit ang ama ni Leanne. Alam ng mga bully na dapat mayroon ang isang tao mula sa kanilang bus. Rated si Leon sa principal nila blackmail a janitor para malaman kung sino. Handa itong turuan sila ng leksyon sa pamamagitan ng ang katapusan ng araw na natuklasan
karanasan nila ito ay galit na galit si Miriam sa kanyang kapangahasan na tinatawag nila siya sa likod ng paaralan at binugbog her up. The poor thing, walang magawa kundi sumigaw ng tulong. Sa huli si Lian shoves ang kanyang ulo sa semento at kinatok siya palabas tapos tumakbo yung mga babae. Kanina kahit sinong makahuli sa kanila. Makalipas ang ilang minuto na datnan ni Noah si Miriam na nakahiga at walang malay tumawag sa ambulansya. Sa mga sumusunod eksenang ini-interrogate ang mga maton sa pamamagitan ng mga pulis ay mapanuksong sinasabi nila iyon wala silang kinalaman sa pangyayari at umabot pa sa pagtawanan si Marion dahil nasaktan. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na walang nakasaksi sa girls binugbog si Marion pero si Rani threatened her to keep fight kaya kapag ang tinanong siya ng opisyal kung kilala niya kung sino ang salarin ay nananahimik siya ng ilang araw. Mamaya paggising ni Miriam may assembly ay gaganapin sa paaralan upang malaman kung sino ang mga nananakot ay si Miriam ay hinihiling na sabihin ang totoo pero takot na takot siya, halos hindi siya makabuo ng pangungusap. Sa wakas sinasabing malabo ang kanyang memorya kaya hindi tandaan kung sino ang prinsipyo. Nakahinga ako ng maluwag na hindi nakapasok si Lian. Problema ang pulis pagkatapos ay nagbibigay ng pagkakataon ng mga mag-aaral na magtapat kung sila alam na may kinuha si Lian. Pagkakataon na ibunyag na ginawa niya ito fact push Miriam pero nakapasok na pagtatanggol sa sarili ng paghawak ni Miriam sa kanya. Hindi nararapat na sinusuportahan siya ng mga babae. Pahayag at walang naniniwala kay Miriam kapag sinabi niyang hindi masama ang pakiramdam ni Noah para sa kanya ngunit hindi sapat ang lakas ng loob na magsalita hanggang ang mga opisyal ay naniniwala na si Miriam ay isang pervert at sinuspinde siya ng 2 linggo. Habang bumababa na naman si Lian ng simpleng babala sa sariling ina ni Miriam, naniniwala sa kasinungalingan ni Lian at iniisip siya ang anak na babae ay isang kakaibang mundo ni Miriam. Nagkapira-piraso at nararamdaman niya ang pinakamababa sa kanya ngunit ang kalungkutan kalaunan ay nagiging frustration at galit. Sa susunod na 2 linggo na ipinadala sa kanya sa isang therapist para magamot pero siya si Lian lang ang pinag-uusapan sa kanya sessions. Buhay ay nagiging mas mahirap para sa kanya nang hindi na nagre-reply si Dina sa mga text niya at itinapon ang kanyang ganap na 2 linggo. Maya-maya pumasok si Lian at ang grupo niya sa paaralan na parang sila ang may-ari nito na wala sila the least scared na ilantad ni Marion ang totoo dahil kahit hindi niya gawin one will believe her anyway. Tapos sila ay sinabihan tungkol sa pambansang football team recruitment kung saan 2 babae lang maaaring mapili. Rukaya gustong maging kasama pero hindi pinansin ni Reina at Lian ang kanyang ganap na pag-angkin na walang sinuman ang magagawa makipagkumpetensya sa kanila. Rukaya pakiramdam iniwan at frustrated pero hindi siya boses. Damdamin na ito sa huli ay nagdudulot ng lamat sa kanilang relasyon. Dumating si Miriam ang paaralan at nakilala si Dina. Ito ay isiniwalat na laman ni Dina ang tungkol kay Yazan at relasyon ni Miriam at galit na nagtago ito hanggang ngayon sa dahil hindi siya sa shower room noong araw na iyon ay naniniwala siya. Kwento ni Lian na heartbroken ni Miriam pagwawalang bahala ng kanyang kaibigan kapag siya sa wakas ay naglalakad na sa silid-aralan. Ang pinagtatawanan na naman siya ng mga bullies. Miriam nagmamadaling pumunta sa banyo at pinatay siya. Unang planong sirain si Lian sa kanya grupong sinira niya ang alarma sa sunog na sanhi. Lahat ng tao sa paaralan ay tumakbo palabas kapag walang tao sa classroom. Siya ninakaw yung phone ni Lian tapos nilalaro niya yung voice message ng mga babaeng nanlalait kay Mr. Beer sa announcement room. Ang kabuuan naririnig ng paaralan ang kanilang pinag-uusapan ng masama ang kawawang babae. Matapos ang insidente ang dinala ang mga babae sa opisina ni Mr. Beer. Bagamat sinusubukan nilang laruin ang biktima hindi nakikinig si Miss A. Beer. She punishes sila sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila sa tungkulin ng janitor para sa isang buong araw at pinagbawalan sila pakikilahok sa lahat ng aktibidad sa palakasan na ito ay nangangahulugan na hindi sila makakakuha ng pagsubok para sa koponan ng football. Ang mga batang babae at tubiling sumang-ayon na gawin ang sinabi sa kanila, magsuot ng uniforme ng janitor at linisin ang school ground habang ang ibang mga babae tawanan sila. Si Miriam nakaupo sa ipinagmamalaki ni Bench na gumana ang kanyang plano. Saktong saka lang siya nilapitan. Who claims to know who was behind ang kalokohan. Sa simula ay itinanggi ni Miriam ang pagiging kasali pero hindi nakumbinsi si Noah. Nangako siyang hindi sasabihin kahit kanino ngunit nagtatanong mag-ingat siya. Sa isang flashback na nagpapakita sa amin na Nope ay kicked out sa kanyang huling paaralan para sa paghack sa paaralan database sa pagnanakaw ng mga tanong sa midterm. Mamaya sa araw na iyon ay tinawag ang mga babae ang auditorium na dadalo sa isang anti-bullying program. Kapag ang nagtatanghal humihiling sa isang tao na magboluntaryo bilang biktima ng ang pambubuli kay Miss A. Beer urges Lian to go forward much to her inis. Tapos ang nagtatanghal ay humihiling sa ibang tao na maging ang bully for the act habang karamihan sa girls are scared to bully Lian even as an act. No phrases her hand and surprises
halos lahat siya ay napakahusay sa pagsasabatas at panlalait kay Lian. Ang kabilang kamay ay sinusubukang takutin siya ngunit walang magawa sa harap ng mga guro. Sa pagtatapos nito ang lahat ay calling Lian stinky. Nahihiya siya at higit sa lahat galit na galit sa hindi para ginugulo siya. Pagkatapos ng programa pakiusap ni Lian sa principal na hayaan sila sumali sa football tryouts bilang isang pabor. Binibigyan sila ng permiso laban kay Miss Beerswish sa gym class. Nope tells Miriam na gagraduate na sana siya noong nakaraang taon bago siya pinalayas paaralan ay marami siyang naidulot sa kanyang ina ng problema at sa gayon ay hindi nais na makakuha sangkot sa panibagong skandal. Si Miriam na iintindihan ang kanyang sitwasyon at nagpapatawad her. Then for the tryouts yung mga bully makilahok din sa laro maliban sa Rukaya. Sino ba naman ang ayaw makipag-compete sa kanya mga kaibigan? Kalaunan kailangan ng umalis ni Miriam one-on-one laban kay Lian. Sinipa niya ang bola pero tumama ito kay Lian sa ulo. Galit na sinubukan niyang hampasin ang likod niya pero pinahinto ng guro ng gym. Pagkatapos ng practice Rainia reveals that she found Nope nanunood sa kanila habang sila ay binubugbog si Miriam. Hindi niya sinabi sa kanya kaibigan dahil hindi niya naisip na Nope mangungulit kay Lian. Ang mga babae ngayon maghinala na walang nasa likod ng voice note. Kalokohan after school inaatake nila si Noah little sister and grab her inhaler. When Nope tried to stop them they threatened her lumayo sa kanila para sa kanyang kapakanan. Nope ay ngayon ay nagkaroon ng sapat na ng mga bullies. Hindi niya kayang palaran ang kanyang kapatid na masaktan ng gayon she decides to help Miriam in whatever pinaplano niya. Ang gabing iyon natatakbo siya bahay ni Marion at nag-aalok ng tulong bagaman may pag-aalinlangan. Sa una ay isiniwalat ni Miriam ang plano na kailangan niyang maghiganti ng maayos sa mga nananakot at sa tiwaling prinsipyo nagpasya silang mag-strike require muna dahil siya ang pinaka-vulnerable. Lahat sila kinabukasan sa school. Miriam pumasok sa cafeteria para makita si Dina kasama ang grupo ng mga bully nila. Ginagawa siyang makipagkumpetensya sa batang babae upang makita sinong makakain pa ng pinagtatawanan ng mga babae sila. Ngunit isang walang muwang na Dina ang iniisip na sila ay tumatawa sa kanya at hindi sa kanya. Pagkatapos ng kompetisyon ay sinabi ni Miriam kay Dina na pinagtatawanan siya pero ang babae tumangging makinig sa kanya. Siya argues na ito ay masaya at bumalik sa kanyang bago magkakaibigan. Mamaya sa araw na iyon ang paaralan pag-aayos ng isang kaganapan sa charity festival kung saan ang mga lalaki mula sa ibang paaralan pinapayagan din na dumating kaagad sa paaralan. Ay higit sa lahat ng mga batang babae tumakbo sa banyo upang ihanda ito ay nakaimpake. Ilan sa kanila ang gumagawa ng kanilang buhok at makeup habang nasa stall si Miriam naghahanda para sa planong makukuha rin niya isang text mula kay Musan na pupunta sa ang festival. Lately ay ganoon siya abala sa mga bullies na siya halos hindi na siya nakakausap. Samantala excited kasi sina Lian at Rainy pareho din ang kanilang mga nobyo. Kinukunan ng litrato ni Lian ang festival sarili sa kanyang bra strap na nagpapakita sa ipadala sa kanyang boyfriend na si Rukaya na higit pa nakalaan at konserbatibo kaysa sa iba. Nagulat ang dalawa nang babalaan niya iyon baka ipadala ng lalaki sa iba pa. Biro nilang tinatawag siyang prude. Rukaya alam niyang hindi sila nagbibiro at talagang isipin siya bilang suplado upang magkasya in with them. She claims that she has may kausap din na lalaki sa Facebook para sa isang linggo ngunit siya ay halos walang anumang malinaw pictures niya sa profile niya. Si Lian at sa tingin ni Rainia ay sketchy pero si Rukaya parang nabigla sa gay paglabas ni Dina sa banyo stall sa kanyang outfit. Ang mga babae ay sobra nice to her. Rukaya offers to help her magtanggal ng mancha sa puting maong niya pero sa halip ay nilagyan niya ng red nail polish ito at kinunan ng litrato. Agad nilang ipinost ito online at gawing tanga si Dina. Pinagtatawanan siya ng lahat at tumakbo siya palayo umiiyak. Kapag siya ay nalulungkot mag-isa Miriam lumapit sa kanyang Dina para humingi ng tawad. Pagiging masungit at magkasundo ang magkakaibigan. Kinuwento din ni Miriam sa kanya ang planong sabotahe si Lian sa grupo niya. Kapag hindi nalaman na ibinahagi niya ang plano Dina she freaks out. Kung may makakaalam tungkol dito siya kaagad expelled at walang ibang school na kukuha sa kanya dahil ang plano ay isang seryosong bagay para sa kanya. Ayaw niyang madamay an outsider like Dina. Eventually Miriam and Nope nakipag-away dahil sa matter. Nope tumangging tumulong at lumakad away. Bumalik si Miriam sa kung saan siya nagsimula dahil ang sumunod na bahagi ng plano ay ganap na nakabatay sa kaalaman at sa kanyang paghahusay. Makalipas ang ilang oras ang pagdiriwang nagsimula at maraming tao ang nagtitipon sa school. Miriam and Dina are in the cookie stall when Nope approached them and pumayag na tulungan silang. Muli niya pa rin ayaw ni Dina pero handang magbigay kanya ng isang pagkakataon. Ang mga batang babae sa wakas ay ibunyag na ang sekretong gay. Rukaya ay naging ang kausap nitong nakaraang linggo ay si Miriam. Pinaplano nilang gamitin ang non-existent guy to get Rukaya ingulusin sina Lian at Reyna abala sa kanilang mga kasintahang. Rukaya mag-iisa sa halos
buong gabi kaya ito ang pinakamagandang oras para hampasin siya. Kasunod na kumanta ng kanta si Lian lahat habang nasa beer ni Misa ang mga babae at mga lalaki sa madla mula sa pagkuha ng medyo malapit na pagkatapos ng performance nilapitan si Miriam ni Yazan. Sinubukan niya kinakausap siya pero ganun din siya abala sa sa focus. Kalaunan Yazan calls her out for being a awful kaibigan at nakipaghiwalay sa kanya. Ang hindi masyadong nakakaabala ang kaguluhan kay Miriam dahil agad siyang bumalik pag-aaral ng mga bully sa ibang lugar. Lian si Reina at ang mga boyfriend nila ay nasa pribadong lugar na malayo sa karamihan ng tao. Rukaya parang wala sa lugar dahil ang mga mag-asawa makipag-usap sa isa't isa at wala siya to do. Miriam texts her as the fake guy at pinapanatili siyang naaaliw kapag ang nagugutom ang mga mag-asawa. Hinihiling nila sa group kaya dalhan mo sila ng inumin at pagkain dahil siya ay libre pa rin siya at Billy obliges at bumalik sa pista bilang Rikay ay bumibili ng inumin na tinapon ni Dina sa kanya upang panatilihing magambala siya ng ilang sandali mas matagal. Samantala si Noah ay nagpadala kay Miss ng beer after Leanne and Rainia kaya nila tumakas sa lugar kung saan sila nakabitin out. Sa plano ay gumagana ng mahusay at kapag bumalik si Require nakita niya siya tinalikuran na siya ng mga kaibigan na sinubukan pa niya para tawagan sila pero walang sumasagot sa phone. Frustrated na iniwan niya ang mga inumin sa bench at hinanap sila. Kalaunan ay nakita niya sila sa cafeteria ngunit ang mga babae ay hindi apologetic at all. Tinatawanan nila ito at sabihin na sila ay ginulo pagkakaroon had enough of them. Rukaya lives na magpalipas ng gabi sa kanyang sarili sa parehong time na nagpa-picture si Dina sa mag-asawa sa cafeteria ay nasa kanya ngayon si Rukaya pagmamay-ari at tanging ang kanyang lihim na kasintahan makipag-usap sa pagsasamantala sa kanya kahinaan. Pinadalhan siya ni Miriam ng larawan ng isang random na lalaki at humihingi ng kanyang larawan. Kung wala siyang trabaho ang larawan ay isang link na magbibigay sa kanya ng access sa Rukayas. Iniisip ng social media na ito ay larawan ng ang kanyang sikretong boyfriend na si Rukaya ay nag-click dito at nahuhulog mismo sa kanilang bitag na Rukaya pumunta sa banyo at kumuha ng litrato tulad ng hiniling ng kanyang kasintahan ay ipinadala niya ito kay Miriam para patunayan na hindi siya naaprubahan na ngayon kasama ang larawan at access sa kanyang social media. Ang grupo ay maaaring sa wakas ay isagawa ang huling hakbang ng magplano lamang ng isang minuto mamaya ang larawan ay na-upload sa Facebook mula sa page ni Rukaya. Lahat ng tao sa pagdiriwang ay nagsimulang tumingin sa kanya at bamulong nang sa wakas binuksan niya ang phone niya. Natigilan siya sa gulat. Ilang tao ang nagkomento sa ilalim niya post calling her imes. Nakikita ng lahat ang larawan ni Rukaya na walang hijab. Kapag nagsimula na siyang mag-hyperventilate sa harap ng karamihan ay dumaan ang kanyang mga kaibigan side niya para tumulong. Mamaya magsalita ang nanay niya sa punong guro at permanente inalis din siya sa paaralan. Tinatawag si Rukaya na sirang florera na walang sinuman gustong magpakasal. Kinabukasan Mr. Beer nagpapalam sa kanyang mga kaklase na gagawin ni Rukaya hindi na bumalik sa paaralan. Lian at galit na galit si Rainia sa malaking boyfriend na nanloko sa kawawang babae na kunin yung picture na text nila sa kanya sa fake niya Facebook na nagsasabing gagawa sila sa kanya bayaran ang ginawa niya. Nakita ni Miriam ang text at tumugon pabalik na may nakakainis na komento. Si Dino naman ay hindi maganda ang pakiramdam tungkol sa ginawa nila dati ng mga bully pull stupid prank sa kanila ngunit sa turn tuluyan na nilang sinira ang Rukaya. Buhay pa rin walang nararamdaman si Miriam panghihinayang at handang pumunta sa pangalawa. Target Rani Nook is somewhere in the gitna. Alam niya kung ano ang kanilang ginawa ay masyadong magkano pero parang nararapat din sa Rukaya ito. Mamaya ay hindi nakakakuha ng isang notification na nagsasabing yung boyfriend ni Rania na si Ahmed na follow siya sa Instagram. Naalala niya na pinuri niya siya noong araw na iyon ng charity event na hindi niya iniisip marami nito at sinusundan siya pabalik kung kailan nakuha ni Reina ang isang pahiwatig ng ito siya slams Nope sa pader na nagbabanta sa kanya na manatiling malayo sa boyfriend niya. This time Nope hindi umaatras at tumatanggi. Unfollow him. Ibinato siya ng galit na si Rania. Telepono sa lupa at sunod na nabasag. Nakita namin si Rania na pinangungunahan ang mga kaklase niya sa panahon ng klase sa gym. Ang mga babae ay sabik naghihintay ng resulta ng mga pagsubok. Sigurado si Lian at Rain mapili ngunit ang guro sa gym ibinalita ang pangalan ni Miriam sa halip na ayon sa kanya ay isang individual. Si Lian dapat magkaroon ng magandang saloobin sa tabi. Pagiging magaling na sportsman na mapipili since hindi maganda ang ipinakita ni Lian sportsmanship. Miriam ang napili sa kanya place. Lian who feels entitled to lahat ng gusto niya ay galit na galit. Ang insidente ng mag-isa si Miriam sa shower room ay tinitigan niya siya pagkatapos niya umalis. Si Lian na sumilip sa kanyang bag at mahanap ang kanyang journal. Sa kabutihang palad para kay Miriam hindi niya binanggit ang kanyang plano sa notebook ngunit isinulat niya kung paano siya ay nahihirapan sa kanyang kalusugang pangkaisipan para bumalik sa kanya para sa kanyang pwesto. Pinunit ni Lian ang mga pahina ng notebook at ikinakalat ang mga
nito sa buong paaralan. Sinimulan ng lahat na tawaging baliw si Miriam at hinihimok siyang pumunta sa mental hospital. Nakikita ang kanyang pinaka-personal na iniisip na padaan. Si Miriam feels broken. Siya nagtatago sa loob ng stall ng banyo at nabasag sabay baba na umiiyak si Lian at hinahanap siya ng kanyang grupo ng mga kaibigan sa stall at ihagis ang kanyang mga pahina sa kanya. Kahit na pagkatapos nilang lumayo, hindi makuha ni Miriam ang sarili na pumunta sa klase na kanyang tinutuluyan doon para sa susunod na yugto at mamaya nilapitan ni Dina. Tinangkan ni Dina na magsaya ang kanyang up, ngunit Miriam ay nagkaroon ng sapat na ng pang-aapi na ayaw niyang tanggapin paghihiganti at handang lumipat sa ibang paaralan kung ang ibig sabihin ay sa babae. Leaving her alone. Nope. Trying convincing sa kanya kung hindi man, ngunit hindi ito gumagana. Nope. Ayaw manalo ng mga bully kundi Miriam nanalo na sila. Para sa susunod na mga araw ay isinara niya ang lahat kasama ang kanyang mga kaibigan na nakikita ng kanyang therapist na hindi na siya galit pero nagkakamali ang pamamanhid niya para gumaling. Reality: Miriam has spiraled into a depression at ang tanging paraan niya ay ang maghiganti. Samantala si Rukaya ay wala pa kinuha ang kanyang telepono o sinasagot. Nag-aalala kaya sina Lian at Rainia pumunta sila sa bahay niya para i-check up siya. Kahit kinakabahan kausap nanay ni Rukaya, kumatok sila sa pinto at maghintay ng sagot ang nanay ni Rukaya. Tumangging papasukin sila at inuutusan sila para itigil ang pagtawag sa mga babae na umalis. Kalahating loob habang pinagmamasdan sila ni Rukaya mula sa kanyang silid ay tinawag siya ng kanyang ina. Kahihiyan sa pamilya at ikinukumpara siya sa kanyang mga kapatid na babae na higit pa maganda at mahinhin na Rukaya ay walang sinuman, ngunit ang sarili na umasa kay Miriam ay mayroon ganap na sinira ang kanyang buhay gaya ng gagawin niya. Hindi pinapayagang pumasok sa anumang paaralan. Ang sumunod na eksena ay makikita natin sina Nov at Dina magkita sa bahay ni Dina. Ayaw nila hayaan mong mawalan ng pag-asa si Marion na madaling harem. Sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanya planong lumipat ng paaralan, ngunit titigil kapag nakatanggap siya ng text mula kay Dina na tumatawag sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang bahay habang nag-iisip ang Dina ay dapat na may problema, ngunit nahanap out kung hindi ay narinig ni Dina ang mga bully na nagpaplanong lumabas habang ang kanilang school trip ay tiyak na magkikita sila yung mga boyfriend nila that night, which means ang mga batang babae ay may pagkakataon na mahuli sila red-handed. Dina ay nagpapakita rin sa kanila a picture niya kay Lian Ronya at kanilang mga kasintahan sa gabi ng festival. Nagpadala sila ng picture kay Lian sa pamamagitan ng isang peking profile sa Facebook sa pag-asa ng pagpapakaba sa kanya sa lalong madaling panahon ng mga bully. Click ang picture. Nope. Hacks kanilang mga panlipunan at nakakakuha ng access sa kanila gamit ang impormasyong kanilang pinaplano kung kailan at kung saan aatake ang mga batang babae sa mga sumusunod. Umaga ang lahat ay gumising na sariwa sa tuwa tungkol sa school trip ni Lian. Sa banyo nag-aayos ng sarili kapag siya pinalabas siya ni Kuya Hasim. Siya ay isang maikli ang ulo, egocentric na tao na gustong kontrolin ang bawat desisyon sa buhay ng kapatid niya. Siya at ang pamilya ni Lian ay mahigpit na laban sa kanyang pagkakaroon ng relasyon sa isang lalaki bago ikasal. Katulad din ng Rainia ay may mga problema ng ang kanyang sariling ama ay isang galit na alkohol na binugbog siya kapag na-trigger. Bagaman pinirmahan niya ang consent form kahapon bilang aalis na siya para sa biyahe niya, inutusan siyang manatili sa bahay. Pagdating ng kanyang ina sa kanyang tulong at pinapayagan siyang pumunta sa Hazem, ibinaba ang mga babae sa hintuan ng bus. Bago sila maghiwalay ay napansin ni Lian a baril sa kanyang sasakyan. Tinanong siya kung ano ito para sa, ngunit siya dismiss ang kanyang mga alalahanin. Ang buong paaralan ay umalis para sa isang paglalakbay. Sinamahan ni Ems Abir sa pag-aalaga. Palagi silang binabantayan ni Miriam Lee at social media para makita kung sino siya nagtitext. Pagdating nila sa resort ang mga batang babae ay itinalaga ng isang silid upang pagsaluhan sa pagitan ng tatlong tao na inaasahan nila. Si Nov, Dina at Miriam ay magiging pareho room, ngunit sa kanilang surprise Nov ends up kasama ang mga bullies. Miriam reveals na siya sadyang itinalaga Nov sa kalaban room para mabantayan niya sila. Nov sa kabilang banda ay hindi masaya tungkol sa desisyon dahil hindi sinabi sa kanya. Nagkaaway sila ni Miriam dahil sa bagay na parang si Marion naniniwala na ang mga batang babae ay handang gawin kahit ano para sa kanilang plano, ngunit hindi nagsasabi kanya kung hindi man mamaya siya takot pumasok sa silid at nakasalubong ang masamang duo. Nagkakaroon na naman sila ng alitan at magpas siya na isipin ang kanilang sariling negosyo para sa natitirang bahagi ng biyahe. Pagkatapos ng pag-aayos sa lahat ng babae tumatambay sa tabi ng pool at magkaroon ng maraming kasiyahan na pinupuntahan ng ilan sa kanila maglaro ng volleyball habang ang iba ay nananatili sa the pool. Lian decided to go to the spa for some alone time and finds out nandoon din biglang may matandang pervert lumapit sa hindi at hinawakan siya. Hindi
Nararapat na sinubukan niyang umatras ngunit hindi siya umaatras ng mga Leonses nagpupumiglas at agad na sumugod sa kanya iligtas kahit na sinisigurado niya na wala lang tama at tinawagan si Ems Abir para alagaan ang sitwasyon ay hindi nagsisimula upang mapagtanto hindi naman kasing sama ng ginagawa niya si Leon out na siya sa susunod na eksena bumalik sa kwarto nila Leon at Rainy upang mahanap ang no-fallen Rhaenyra ay sumusubok namang insulto her as always but this time tumigil na si Leon ang kanyang Leon ay napakabuti na malaman niyon hindi na maganda ang pakiramdam tungkol sa plano sa hapunan ay sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan na siya ayoko ituloy ang plano wala na namang imik si Miriam at sinisisi ang mga bully sa pag-brainwash sa kanya walang fin-turn ang nangangatwiran na hindi siya bata alam niya ang ginawa ng mga babae kay Miriam ay mali ngunit kung gagawin nila ang parehong sila hindi magiging mas mabuti ang gusto niya talagang kausapin si Lian at si Rain kanilang pag-uugali at lutisin ito ng tama way natatawa si Miriam sa naisip at pinaalis siya sa grupo ng kaibigan nila nangangako na sasakupan ng plano sa kanyang sarili ay makalipas ang ilang oras sina Lian at Rhaenyra excited na maghanda para sa club pagtataka ng lahat tanong ni Lian kay Nove sumali sa kanila sa simula siya ay may pag-aalinlangan ngunit tapos pumayag na lumapit si Rainy gumaganti sinabi sa kanya ni Lian kung ano nangyari sa spa saka kung sumama sa kanila si Nove sa club na hindi niya maaaring ipaalam sa mga guro sa lalong madaling panahon ng Miss Abir ay gabi-gabi na nagsusuri upang makita kung lahat nasa kwarto nila Lian at nakabihis na ang grupo para pumunta sa club ngunit nagpapanggap silang natutulog at nagsusuot ng matamast para hindi mahuli pagkatapos niyang umalis hindi sila nag-aaksaya ng anumang oras bago tumungo sa club kahit na sila ay menor de edad nakapasok sila sa loob dahil sa impluensya ng boyfriend ni Lian na si Lian and Rainy dance with the guys while umupo siya mag-isa sa resort na pag-isipan ni Miriam na dapat siyang pumunta sa pamamagitan ng plano laban sa Nopsa na kausapin ni Dina si Noah una pero masyado siyang sabik na gawin siya nagbabayad ang mga bully at baka hindi nila makuha isang mas magandang pagkakataon pagkatapos ngayong gabi kaya sinabihan niya si Miss ng Beer tungkol sa nawawala hindi alam ng mga babae na kasama rin pala si Nov pumunta sila Dina para magpa-check up kay Nov at mahanap siya nawawala. Napagtanto niya na siya sumali sa mga bully ngunit huli na para itigil ang Mr. Beer ngayon pansamantala sinusubukang makuha ng boyfriend ni Rhaenyra na si Ahmed malapit na sa Nove nang tawagin siya nito panloloko sa kanyang kasintahan na sinasabi ng lalaki sa kanya upang pakawalan para sa gabi mula sa ang tingin ni Rhaenyra parang si Nove is touching Ahmed not the other way round she launches that Nove and pushes her away Ahmed Zizi is about to get nahuli at ginampanan ng biktima na galit utos ni Rani Nove na umalis agad walang nararamdamang hiya at kalungkutan bagay na hindi naman niya kasalanan tumakbo sa banyo para makaalis ang grupo naman habang pabalik sa resort ilang beses siyang tinawag ni Miriam at di nangunit ang tawag ay dumiretso sa voicemail umalis si Miss Abir at ang guro sa gym hanapin mo pa rin ang mga nawawalang babae na si Miriam sinisisi si Noah sa pagiging tangago it surprises di na kasi ang matanda masama ang loob ni Miriam sa paglalagay Nope in such a situation if she gets nahuli siya ay siguradong mapapatal ngunit hindi pa rin nagsisisi si Miriam sa naging desisyon niya sa ngayon ay nakarating na si Miss Abir sa club at pagbabanta ng bouncer na papasukin siya sa sabay na nagkita sina Lian at Nove hindi napansin ng washroom ang text mula sa Dina at nalaman na si Mrs. Abir ay hinahanap nila agad silang tumakbo sa labas para alertuhan si Rhaenyra pero Miss Abir mahanap ang kanyang unang Ahmed pandama na siya baka magkaproblema sa pagsama sa isang menor de edad na babae rin na napagtanto kung gaano karami ng duwag siya kapag tumakas kaagad habang nahuhuli siya kapag nagtatanong ang guro sa kanya tungkol sa kanyang mga nawawalang kaibigan na kanyang tinatakpan para sa parehong Leia at Nove at mga claim na nagpunta siya sa club mag-isa sa resort Leian at walang langaw na sila naghahanap ng Rhaenyra at sa makatuwid ay hindi nakapasok kwarto nila kanina sa dulo lang si Rhaenyra ay nagkakaproblema sa unang araw bumalik sa paaralan pagkatapos ng biyahe Rhaenyra dumating na may pasamamatay ito halatang sinaktan siya ng kanyang ama para saan she did thankfully pinayagan siya ng school off with only a warning kahit di na masama ang loob niya pero hindi si Miriam ipinagmamalaki ang kanyang ginawa at handa na ang kanyang huling pag-atake ay hindi niya nakausap Dina or no simula ng biyahe at walang tao para pigilan siya sa gagawin niya sa banyo ay tinutulungan ni Lian ang kaibigan maglagay ng make-up para matakpan ang pasa kahit hindi nagkagulo si Lian sa ginawa nilang magkasama Rhaenyra hindi siya nagagalit dahil alam niya iyon kung nalaman ni Hazim ang tungkol sa kanya sister party yung marami pa sana siyang gagawin kaysa sa tamaan lang siya next Thursday balak ni Lian mag-cut classes to meet her boyfriend Leith muli ay ginawa niya ito ng maraming beses bago at tiwala na ang lahat magiging maayos gayunpaman pagkatapos ng lahat nangyari na yan sa grupo nila lately nagdududa si Rhaenyra na gusto niya
niya Lian na maging mas maingat sa oras na ito bilang pinag-uusapan nila itong si Miriam ang banyo stall ay nakikinig kanilang pag-uusap sa lunch break. Nope, salamat Serenia para sa pagligtas sa kanya sa gabi ng sabi din ni Trip Marina sorry for lashing out sa kanya kapag ito ang kasalanan ni Ahmed sabay silang umupo para sa tanghalian magkano inis ni Miriam nung gabing yun hinahanap niya si Lian impormasyon ng puntes ng kasintahan sa internet upang gamitin ito laban sa kanya sa bahay ni Lian nagbarkada ang kanyang nakababatang kapatid papunta sa kwarto niya habang kausap si Leith sa phone ay mabilis niyang tinapos ang tawag na naghihinala sa kanya he checked her phone pero buti na lang Lian she stayed lace number under pangalan ni Rainia reklamo ni Lian sa kanyang ama na siya ay hindi nakakakuha ng anumang privacy sa bahay ngunit kahit na sinusuportahan niya ang karapatan ng kanyang anak sa kay Lian personal na buhay kinaumagahan tumakas siya ang bus at sumama sa kanya kasintahan pabalik sa paaralan isang seremonya ng parangal sa ibigay sa punong guro ang isang parangal para sa magsisimulan na ang kanyang mahusay na trabaho napansin ni Miss Aber na wala si Lian at pinaghihinalaan na maaaring siya ay tumakas mula sa bus muli ngunit kapag sinabi niya ang punong guro tungkol dito siya ay na-dismiss bilang usual ayaw ng principal gumawa ng drama bago parangalan ng mismong lupon ng edukasyon samantala dumating si Lian at late sa kanya bachelor pad napunta na sila sa kanya bachelor pad para ma-enjoy nila ang kanilang oras nang hindi kailangang mag-alala may ibang nakakita sa kanila bago pumasok sinasabi niya sa kanila na pupunta lang sila para tumambay at walang ibang gagawin late na gusto lang maramdaman niya ang komportable ay handa nang pumunta sa isang lugar iba kung gusto niya masayang pumayag si Lian na manatili sa kanya sa bahay para sa araw sa school abala ang principal inis ang award ceremony Miss Aber sa katotohanan na tinatrato niya siya na parang inakasangla at hinayaan na makaalis si Lian lahat para turuan siya ng leksyon pumasok sa opisina at tumatawag ang ama ni Lian. Para ipaalam ito sa kanya kawalan din niya sabihin sa kanila na ito ay hindi ang unang beses na tumakas si Lian mula sa paaralan ng buong pamilya pumunta agad sa school para tumingin para sa kanilang anak na babae at makipag-usap sa punong guro samantala si Reina ay dumadaan sa mga larawan sa kanyang telepono kapag siya ay dumating sa kabila ng picture ni Lian Reina at kanilang mga kasintahan sa gabi ng festival sa pag-zoom sa ito nakikita niya refleksyon ni Dina sa likod niya napagtanto na si Dean at ang kanyang grupo ay ang yung nag-post ng picture ng Rukaya without her hood job she stops Dina and Nope on their way to the award function at tinanong sila kung bakit nila ginawa lahat ng Nope mabilis na humihingi ng paumanhin ngunit sinasabing sila walang oras upang pag-usapan ang nakaraan sabi ng mga babae kay Rainia na si Miriam ay tiyak na nagpaplanong gumawa ng isang bagay upang makuha Lian sa gulo si Rainier freaks out alam kung gaano kahigpit ang isang tao na si Hazem sa ibang lugar may time si Lian ng kanyang buhay kasama ang kanyang kasintahan para sa first time na hindi sila paranoid may nakakapansin sa kanila at maaari talaga ay enjoy ang oras na magkasama sila sa school kinuwento ni Nove kay Rani lahat ng meron sila tapos at humingi ng tawad sa kanyang Reina ay handang kalimutan ang nakaraan kung ito ibig sabihin male iligtas nila si Lian ngayon tumakbo na sila para pigilan si Miriam but si that Lian si tatay at si Hazem ay nasa paaralan na nagkita sila ni Mr. Beer at hinihiling na magpaliwanag lahat ng alam niya kinukuha niya pagkakataon na gawing tila ang mga prinsipyo parang isang masamang tao na walang pakialam para sa kaligtasan ng estudyante kapag ni Zim nalaman ang tungkol sa kasintahan ng kanyang ate siya ay lampas galit na galit sa isip ng kanyang kapatid na babae sa lalaki ay sapat na upang gawin siya pumunta sa isang rampage Miriam type in ang lokasyon ng bachelor pad ni Lei sa kanya telepono at ipapadala na ito kay Hasine para makasigurado na nahuli ni Leana si Reina Dina at pinigilan siya ni Noah at nagmakaawa sa kanya na mag-isip muli kanyang desisyon nagsorry pa si Rainy at pumayag wag nang gugulo kahit kanino kung Miriam hayaan muna ang isang ito gayunpaman hindi nakikinig si Miriam sa alinman sa kanila at ipinapadala sa lokasyon ang pinsala tapos na at walang makakapigil sa Hasine ngayon pagka-receive niya ng text na ginawa niya papunta sa bachelor pad si Lian late close nanunood ng movie kasama niya siya nagsasabi sa kanya na mahal niya siya para sa unang beses naging maayos ang lahat hanggang sa biglaan may kumatok sa pinto si Lian kinikilala ang boses ng kanyang kapatid at panik alam niyang walang makakaligtas laban niya sa ugali ni Hazem sa labas ni Hazem hinahanap ang mga damit ni Lian na pinatuyo ipinapalagay niya na siya ay natulog sa kanya boyfriend at kumikinang na pula sa galit school nakaharap ang tatay ni Lian sa punong guro at ibinabato ang kanyang gantimpala sa lupa ipinangako niyang sisirain siya at buong paaralan bago umalis na bigla ang lahat dahil meron ang lalaki ang kapangyarihang gawin ang eksaktong sinabi niya gagawin pagkatapos niyang umalis sa punong guro tumingin sa Miss Beer sa pagkabigo at nagtatanong sa kanya kung masaya ba siyang
nang makita siyang natalo na pangiti si Miriam na nagbunga ang plano niya perpekto sa ibang lugar. Hazel tuluyang sinira ang pinto at walang magawa si Leyan kundi magmakaawa sa kanya na tumigil. Siya ay huminto para sa pangalawang ngunit pagkatapos ay inilabas niya ang baril at itinuro ito sa kanyang Lian na umiiyak at nagmamakaawa para sa kanyang buhay ngunit hindi siya nakikinig. Sa wakas ay napapikit siya sa pagtanggap ang kanyang pagkamatay. Ang punong guro ay nasa kanyang opisina iniisip ang mga pangyayari sa araw Larawan sa kanyang desk ay nagpapakita na Lade anak niya talaga. Sa huling eksena ay makikita natin si Miriam na may pagmamalaki naglalakad sa mga pasilyo. Nakita niyang umiiyak si Rania pero hindi siya tumitigil para suriin siya kung anuman ang maaaring mangyari. Ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ay malinaw na hindi niya ito pinagsisisihan. At dito natapos. Salamat sa panunood sa QQ Recap. Sana ay nagustuhan niyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa muli.